Good news dahil bumaba ang presyo ng bilihin sa Commonwealth Market batay sa ginawang monitoring ng Department of Trade and Industry o DTI. Samantala, pinagpapaliwanag naman ng kagawaran ng isang supermarket sa Quezon City matapos matuklasan na mas mataas sa suggested retail price o SRP ang presyo ng kanilang binebentang asukal. Ito ang balita ni Joanna. Muling nag-ikot sa Commonwealth Market ang mga tauhan ng Department of Trade and Industry kaugnay ng kanilang tuloy-tuloy na price monitoring. Sa pag-iikot ng DTI, natuklasan na bumaba ang presyo ng gulay, karne at isda sa naturang palengke. Ang manok na dating 120 pesos per kilo, ngayon 100 piso na lamang. Habang ang baboy naman, bumaba rin sa 200 pesos per kilo ang bentahan mula sa dating 240. Ang presyo ng gulay bumaba rin ng 10 hanggang 20 pesos. Ang repolyo na dating 60 pesos ang per kilo, ngayon 45 pesos na lamang. Ang dating 65 pesos per kilo ng patatas, 45 pesos na lang. Ang carrots na dating nasa 60 to 70 pesos, ngayon 45 pesos na lang din. Ang kamatis na dating 40 pesos kada kilo, ngayon 25 pesos na lang. Pero ang bawang at sibuyas nananatiling stable ang presyo sa halagang 60 to 70 pesos per kilo. Bumaba rin ang bentahan ng isda gaya ng galunggong, bangus at tilapia. Mula sa 200 pesos per kilo ng galunggong, ngayon ay ibinebenta na lamang ito ng 160 pesos. Ang tilapia na dating 120 pesos, ngayon 90 pesos per kilo na lamang. Habang ang bangus naman mula sa 180 pesos, ngayon ay 130 pesos per kilo na. Paliwanag ng DTI at ng Market Administrator ng Commonwealth Market, direktang nakakakuha sa mga supplier ang mga tindera kaya mababa ang presyo ng kanilang produkto. Meron silang slaughtering houses, may dressing areas na registered at may permits kaya naibebenta nila ng mababa. Pinasyalan rin ng DTI ang isang high-end supermarket sa Maylibis, Quezon City at ikinagulat na mas mababa pa ng 3 hanggang 4 na piso sa SRP ang presyo ng ilang delata dito. Pero nadiskubre ng DTI na lubhang mahal ang benta sa asukal sa naturang supermarket. Mula sa 50 pesos na SRP per kilo, ibinibenta nila ng 70 pesos ang isang brand ng asukal. Kaugnay nito, pinagpapaliwanag ng DTI at Sugar Regulatory Administration ang naturang supermarket at iimbestigahan kung bakit ibinibenta sa mas mahal na presyo ang nabanggit na asukal. Sulatan natin si All Day, so alamin natin kung saan nanggagaling yung suppliers para ma-determine natin kung bakit yung mas higher yung price nila ng sugar dito. Sakaling mapatunayan na nagkaroon ng paglabag, papatawan ng DTI ng kaukulang parusa ang naturang supermarket. Joanna, UNTV News and Rescue, Quezon City.